Warning: our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewers' discretion is advised. Luzon, Visayas, Mindanao, handa na ba kayo? KB, kilos pronto! KB, kilos pronto! Serbisyong totoo mga boss, ito ang sumbungan ng bayan. Ora mismo, aksyon agad at maaasahan. Sunod-sunod ang kilos sa pagbabalita. Nakatutok ang mata sa problema na nakikita. Lahat ng question ay may solusyon. Sa bawat hinaing katumbas ay aksyon. Kilos pronto! Di ka na magtitiis at mabibigyan ka dito ng resulta mabilis. Dahil ang bitag, walang pinapalagpas. Sa tropang Ben Tulfo, wala kang ligtas. KB, kilos pronto! KB, kilos pronto! Ipaglalaban ng karapatan, problema'y matutugunan. Maraming katanungan dito ay masusolusyonan. Kilos pronto! Kakampi ng masa, humanda ang lahat. Sa bawat abusado, ito na ang katapat. Napakatibay na programa na inyong hinahangad. Walang patumpik-tumpik at kumikilos agad-agad. Kilos pronto! Ang ating sumbungan, madali lapitan at agarang kang matutulungan. Na kahit anong krimen, handa naming harapin. Basta hustisya'y makamit, lahat ay aming gagawin. KB, kilos pronto! KB, kilos pronto! KB, kilos pronto! Okay mga ka-KP, kasalukuyan nagkakagulo ngayon sa Senado dahil nandoon ho ngayon mga arresting team or kasalukuyan din baka magpe-press con ho si Senator Leila De Lima din. So, Lex. Ito po ay may kaugnayan po sa inilabas pong arrest warrant to ng Muntinlupa RTC Branch 204. Ito po tungkol po sa kaso po may ugnayan po yan sa illegal drugs. Pero nasa linya ngayon, kasama ho natin ngayon si Julius Desamboron. Siya po ay reporter ho ng PTV. Ate po siyang katuwang ngayon sa Kilos Pronto. Julius, magandang gabi sa iyo mula dyan sa Senado. Yes, magandang gabi sa inyo dyan, Sir Alex at saka Sir Ben. Alam nyo, nandito na dito sa loob ng sumulong room ng Senado. Ito pong si Senadora Leila De Lima. Nakababa na po siya mula dun sa kanyang kwarto dito sa loob ng Senado, dun sa main floor. Ito ay may kaugnayan nga po dito sa paghahain sa kanya o yung sa pagpapalabas nga po ng warrant of arrest ni Executive Judge Juanito Guerrero ng Muntinlupa Regional Trial Court Branch 204 at kasama din po ng senadora sa hinainan po ng kaso ito pong NBI official na si Rafael Ragos at Ronnie Dayan. Ayon po sa Muntinlupa RTC, sapat ang probable cause para sa pagpapalabas nitong warrant of arrest. Yes. Julius, puputulin kita ha. Baka malapit ka ba kay Senadora? Nagsasalita na ngayon si Senadora. Baka pwede natin pakinggan. Yes. Okay, go ahead. Kasalukuyan po ay nagsasagawa ho ng press briefing. Ito pong si Senadora Leila De Lima ho dyan po sa Senado. At katabi ho niya si Julius Desamboron, ang reporter ho natin po dyan sa PTV4. Pakinggan po natin. Pero sa ngayon po, Yun. wala pa ho sa akin siniserve. Bagamat questionable yung pagkaka-issue ng warrant of arrest o ng order of arrest, questionable ho dahil dapat po bukas ay ditinggin muna yung inihain ng aming mga abogado na motions to quash doon sa tatlong Julius. Katulad po ng nasabi ko na dati, wala po akong balak takasan yung mga kaso ko. Wala po akong balak magtago
dahil haharapin ko po ang mga kaso na yan. Since sa ngayon po, at this very moment, 7:20, wala pa naman po nagsuserve ng warrant of arrest sa akin. Ninanais ko muna po na umuwi muna para makapiling ko na muna po. Ang aking pamilya. Alexa, Sir Ben, alam mo, umiiyak itong Oo. Senadora Laila Para de Lima. kunin ko na po yung mga dadalhin kong gamit sa kulungan. So uuwi po ako ngayong gabi at babalik po ako dito bukas na umaga. At dito po sa Senado, Haharapin. hihintayin ang arresting team. Hihintayin ko po sila. Kusa po ako na susuko sa kanila. Pero sa ngayon po, gusto ko na muna po makapiling ang aking pamilya sa bahay. Babalik po ako bukas na umaga. Ipapasalamat po ako sa mga kasamahan ko sa Liberal Party. Senator Frank Drilon, Senator Kiko Pangilinan, Senator Bam Aquino, at Senator Risa Ontiveros, nandito po siya kanina, sa kanilang suporta. Sa inyo pong lahat, humihingi lang po ako ng inyong dasal na sana maging safe and secure po ako saan man nila ako dadalhin, saan man nila ako ikukulong. Alam niyo naman po na yung mga so-called charges na final sa akin ay non-bailable. Bahala na po ang aking mga abogado kung ano po ang legal remedy na gagawin nila dyan sa questionable nga pong pagkaka-issue ng order of arrest and warrant of arrest ngayon. Tuloy po ang laban ni Laila de Lima. Maraming salamat po. Okay, Julius. Go ahead, Julius. Yes, Alex, Sir Ben, dito, yan nagtapos itong pagsasalita, itong speech ni Senadora Laila de Lima na kung saan ay handa nga daw niyang harapin Okay. itong warrant of arrest na inilabas sa kanya. Ito nakalabas na ng sumulong room ng Senate. At, Sige. susubukan natin siyang Sige, okay. Julius. yes, Julius, Sir Alex. malinaw naman sinabi Okay. niya, no? Na Okay. babalik siya sa Senado Babalik bukas. siya bukas, Okay. tama. Okay. Babalik siya bukas ng umaga Sige. at gusto lang daw niya na ngayon ay umuwi muna sa kanyang pamilya para Okay. makakuha nga ng Sige. gamit Alright. at makapiling muna niya yung Okay. kanyang pamilya. Julius. Sir Ben. Thank you so much, Julius. Thank you. Ha? Maraming salamat. Diretso na tayo, Alex. po Ano? yan, Okay. Naging emotional ho si Laila de Lima. Doon ho makikita ninyo yung isang hong natatakot na mayroon ho alang katiyakan sa anong mangyayari. Tapos may pagdududa rin ho siya kung anong mangyayari sa kanya. Pinagkakaubahin niya ho sa abogada. Inaalala ho natin to. This is an analysis ho. Sumasabay ho tayo. Well, sinasabi niya tuloy ang laban. Pero pinagkakaubahin niya Lex sa kanyang mga abogado. Babalik siya bukas sa Senado at gagawin niya yung kaparehong mga dating gawi kung doon ho siya arestuin. Tanong, sasama ba siya? Or nandoon yung ibang mga senador? Kasi malinaw ho sinabi ni Coco Pimentel bilang Senate President, wala hong pwedeng arestuhin at hindi ho pwedeng arestuhin ang sino mang sitting senator ng bansa sa loob ho ng Senado during the plenary. Hanggang sa labas lang daw ho talaga ng sinasabing entry ng Senado. Then po na ron. Tanong, kinakailangan bang magbolontaryong sumama si De Lima
Or kinakailangan niyang ayuda ng kanya mga dilaw na mga senador? Or kinakailangan niya munang mag-cheche-boreche pa, mag-eksena bukas? Ito ho yung posibleng mangyari bukas, Lex. What's your Hindi. take? Malinaw naman sa sinabi ho ni Senadora Leila de Lima na uulitin ko lang ha, wala akong balak takasan, magtago, haharapin ko ang kaso na yan. O, antayin daw niya yung arresting officer bukas na umaga daw dyan sa Senado. Kung yan po sinabi ng Senador, Para, siguraduhin natin. para sa akin, ang sinlinaw ng sikat ng araw, wala siyang balak takasan. Yun. Subalit, hindi niya sinasabing, ako'y sasama pag ako'y sinundo sa loob ng sinasabing plenaryo o sa Senado. Iba ho yung sinasabing, ala akong balak takasan, pero magtatago ako sa aking opisina sa tulong ng mga aking mga dilawan ng mga senador at doon, pag-iisipan muna namin kung anong aming gagawin kasi kina-question namin. Hindi ako tatakas pero hindi ibig sabihin na ako'y susuko. Iba ho yun. Bukas ho natin malalaman. Iya. Malalaman ho natin yung bukas. Tuparin nyo yan, ha, Senadora. Ha? Okay. Kung gusto nyong harapin ang mga arresting officer ninyo. Dahil yun na ho, yung matagal nyo na pong inaasam na arrest warrant, ito na ho, binigay na ho sa inyo. Ba't siya naging emotional? Okay. Alam mo na. Mga ka-KP, First time medyo... yan sa kulungan, eh. Okay, binigyan ho natin ng daan, yun hong pagtalumpati ho ni President Yun, Digong sa oo. Davao, kaya medyo na late tayong pumasok. Tiyempo naman, nagkakagulo sa Senado, kaya sumabay ho ang kilos pronto Yun, oo. sa mga kaganapan ho. Hindi ho kami balita, nag-aanalisa ho kami. Kapareho rin ng iba, sumasabay ho kami. Ito hong nag-iisang sumbungan, nag-aanalisa sa programang ito, sumbungan investigahan sa prime time. Walang lihim na may tatago forever. Akala ni tatay, lusot na sa krimen. Pagiging rapist ni ama, nabunyag. Pangahalay, naaktuhan ng sariling anak. Alamin sa Kilos Pronto. Driver ng bus, Dedo, inatake sa puso habang nagmamaneho. Tindahan at tricycle sa highway, sinuro. Mga pasahero, laki ang pasalamat. Ligtas lahat sa peligro. Alamin sa Kilos Pronto. Patok ngayon ang adventure tours at ecotourism. Tampok kasi ang mga natural na tanawin, sariwang hangin sa bundok at bukirin, malaking tulong sa kalusugan natin. Alamin sa Kilos Pronto. Sumbungan, imbestigahan at balitaan. Kilos Pronto, umpisa na! Okay mga KP, extended ho yung oras ho natin. Pumasok ho tayo ng 7:15, so therefore bibitaw ho tayo ng 8:15. Ano? Anyway, dito ho sa Night Brigade Police Desk. Alam niyo ho kasi, ito hong mga sinasabi ho nating mga patrol brigade ho namin, talaga nag-iikot ho sa mga presinto. Hindi ho dahil sa gusto naming manghuli. Kung ano hong aming makikita, yun lang ho aming papalabas. Pero, police desk, ginawang tindahan ng lugaw. Grabe naman yun. Hindi naman namin sinasadya kaming naninilip. Oo. Ito lang ho'y naaktuhan ho namin sa pamamagitan ho ng aming mga Night Brigade. Panoorin mga bossing. Rumoronda, nagmamasid, tinitiktikan ang bawat galaw at eksena. Ano man pangyari, pagsapit ng gabi, walang kawala sa aming mapagmatsyag na lente. At kung akala nyo makakawala ang mga pasaway sa Kilos Pronto, nagkakamali kayo. Dahil kahit humihilik ng otoridad na dapat ay nagbabantay sa inyo, ang Kilos Pronto, Nightcrawler, nakatutok at alerto. Hanapin ang mali sa videong ito. Police Assistance Desk pero walang pulis at ang nakauko pa, lugaw vendor sa madaling araw. Pero hindi lang pala lugaw ang ibinebenta. Meron ding alak at aliw na on the spot pwede mong makuha. Sa kanang gilid ng kiosk, kumukuti-kutitap ang isang nightclub. Alam kaya ito ng Remedios PCP Station 5 ng NPD? O baka naman, Police Assistance Desk sa umaga, pero pagdating sa gabi, kahit sinong pwedeng magrenta. Mga lesbo dyan sa Remedios Station 5 ng NPD, pukaw na mo! Nako, kung malalaman ho to ni PNP Chief Bato de la Rosa,
sigurado hong may makukutos na ulo nito. Ako, Diba? Lex, ganito lang aming masasabi. Hindi ho namin layunin na kayo hulihin sa akto. Naaktuhan ho namin yan. Kaya lang calling MPD Yun. Station 5, yung Sila. inyong police assistance desk sa madaling araw, lugawan, tapos may mga sexing, Oo. nakaupo, nakikita ang legs. Yun, no? Naku, kilala ko pa namang hepe ng MPD ngayon. Bakit Si hindi Chief, niya alam? Chief Superintendent Jigs Coronel. Nako. Si General Coronel. Okay. General Coronel. Naku po. Pero- I-check naman ang remedios sa police station Tama. ninyo. Eh, kinakailangan yung precinct commander doon. Alamin mo, nakalagay doon police precinct sa umaga, sa gabi, lugawan, tambayan ng mga... Oo. Pagkatapos may alak. Ano yan? Mga boss, pakiayos lang. Nakaayos lang. Yan po'y tawag atensyon lamang ho sa inyo. Okay, ito naman ho. Dako tayo sa probinsya ho ng Bataan. Naaktuhan po ng Kilos Pronto. Ito pong aksidente. Nasangkot po dito ay yung Bataan Transit. Naku po, yung driver ho dito ay namatay. 20 sugatan. Isa daw itong, marami na pala daw ho itong mga insidente ho ng aksidente. Ang involved ho dito, itong bus company nito. Panurin po natin. Patay ang driver na si Bernardo Caneva, 50 anyos, matapos araruhin ng kanyang minamanehong Bataan Transit Bus ang sari-sari store at tricycle sa kabaan ng Roman Express Highway sa barangay Palihan, Hermosa, Bataan. Pasado alas 2 sa madaling araw noong 20 ng Pebrero taong kasalukuyan. Sa 20 pasero, 3 rito sugatan at isinugod sa ospital. Meron po 3 dinala sa ospital. Yung pong 17 pasero, okay naman po sila. Yung isa po yung daliri, yung isa dito, tapos yung sabit akong gusto. Alas 7 na umaga, ng araw ring yun, naaktuhan namin ang pahirapang pag-alis ng naturang bus na may plakang ACC 9762 sa pagkakasalpok nito. Mabuti na lamang walang taong nadamay sa loob ng tindahan. Pero kung namin natutulog, biglang-bigla, nakarinig kami ng malakas na mga impact na, yun nga, nangyaring ganyan. Ayun, nalibangan, nakasira lahat yan. May mga laman nga sa rep yan, may rep yan, may kompletong gamit yan. Ayun naman, hindi naman natin kagustuhan yung mga aksidente. Yung babayaran lang nila yung mga na-damage. Siyempre, yung damage sa property, natural, yun ang, pati yung building na nasira, yun ang dapat lang namang sagutin siguro nung Bataan Transit. Kwento na ilang pasahero, inatake raw sa puso ang bus driver kaya't lumihis at sumubsob sa tindahan. Tumagi namang magbigay ng pahayag sa Kilos Pronto ang bus inspector ng Bataan Transit. Pero teka, nakaligtas man sa kamatayan ng mga pasahero, hindi na biro itong operasyon ng Bataan Transit Company Incorporated. Malala kasi nito lamang February 9, 2017. Sa pagkaripas ng takbo ng isang Bataan Transit bus na may body number 2942, nasagasaan ito ang 3 mag-iina na nooy patawid sa pedestrian lane sa tapat ng Prado Saba Elementary School sa Lubao, Pampanga. Lumalabas ang investigasyon na nawalan daw ng preno ang bus. Kritikal ang mga biktima sa ospital, samantalang nakapagpiyansa ang driver sa kasong reckless imprudence resulting in multiple physical injuries. Bagamat inaasikaso ng pamunuan ng Bataan Transit ang danyo sa mga napinsala sa magkasunod na aksidente, ang ganitong irresponsable at kaskaserong pagmamaneho sa lansangan dapat pa rin kastiguhin ng LTFRB. Okay, Ben, nakausap po natin ang legal division ho ng LTFRB kanina at sinasabi ho nila, yun daw ho nangyari pong bus accident noong February 9, 2017, ngayong taon lamang ho yan naglabas na ho sila ng order for suspension, preventive suspension ng ilang operasyon po ng kanila po mga bus. Kung involved po yung bus na yon sa aksidente, yung pong ruta na yon, automatic po yung kanila pong prangkisa ay suspended muna. Nasa TV screen po ang listahan ng mga Bataan Transit with plate numbers na suspendido pong pasada sa rutang Balanga, Bataan, Manila at vice versa. At itong bagong aksidenteng ito, kinasasakutan po ng Bataan Transit na ating pong naaktuhan, abay panibagong kaso na naman pong kakarapin ng pamunuan po ng naturang bus company, Ben. Ako, Lex, ako'y nananawagan sa LTFRB. Ilabas niyong pangil ninyo, mga bossing sa LTFRB. Ano bang, parang mukhang alang respeto sa inyo itong putok sa buhong Bataan Bus Transit, bus company. Kasi kung talagang may pangil kayo, meron kayong political will, dapat natatakot sa inyo mga
iho di kabronto na hindi na makakasakit. Ngayon, parang disgrasya, sunod-sunod. Oo, Lex. sunod-sunod. Para sa akin, ako'y pukaw na mo kayo dyan sa LTFRB. Alam mo, mga Ben, boss. ito dapat tingnan ng LTFRB. Yung mga bus ng Bataan Transit or any bus station, check nyo ho, dalang alam ko ho dyan, yung sa kanila pong registration, nilalagay ho nila na rebuild yung mga bus nila ho. Ha? Ito po yung mga bus na galing pa sa ibang bansa, lumalabas na kunyari bago. Ay, naku. Pero ito po'y luma na ho itong mga model ng mga bus nila. Pero akala ho ninyo bago dahil pinalitan ho nila yung makina. Pero yung brake lining po niyan, yung gulong ho niyan, noong panahon pa ho ni Mahoma po yan. Kaya yan ang dapat tingnan po ng LTFRB. Sana po sir, huwag niyong tingnan yung rebuild ng isang bus. Dahil po marami ho talagang mamamatay po dyan kapag pinakawalan pa rin po itong mga bus na ito. Ako'y nananawagan sa inyo sa LTFRB, ayaw na ho namin kayo ganitohin sa ere. Oo. Kinakailangan, pinupukaw ho namin kayo. Ay, maglakad-lakad naman yung mga inspektor ninyo bago ninyo sila bigyan ng pangkisa. Lahat ho ng mga bus na yun, in-inspection ninyo, bago mabigyan para safety nga kung talagang roadworthy. Lumalabas, hindi. Yun. Mario Joseph, mula ho doon sa sinasabing pagpupukaw ho natin, dyan ho sa LTFRB, na parang medyo kinakailang kunting dagok, dito naman ho tayo sa Lubak sa Caloocan, pampupukaw ho tayo dito. Kalsada sa Camarin, Caloocan, perwisyo daw ang dulot. Mga motorista umaalma kung bakit? Eto, panoorin. Sa unang tingin, maayos ang kalsada sa Diamond Drive, Barangay 175, Camarin, Caloocan City. Ngunit nang magawi ang Kilos Pronto team sa bahaging ito ng naturang kalsada, mapapansin na dahan-dahang binabaybay ng motorista ang daan. Nang aming suriin, isang malaki at malalim na lubak pala ang dahilan. Kwento ng residenteng si Joel Maguyon, nagsimula ito nang ayusin ang linya ng tubig sa kanilang lugar. Naglinya ng tubig. Yun nga, medyo nahuli kasi milik yung linya patawid doon. Ngayon yung semento nila nahuli. Yung tinapalan nila yan, nasagasaan niya ng sasakyan. Yan, nasira. Yan ang naging resulta ng nila, trabaho nila. So hindi na nila inayos? Hindi na. Kaya tuloy, matinding perwisyo ang dulot nito sa mga motorista at mga taong dumadaan sa naturang kalsada. Ayon kay Jerry Quincy, isang tricycle driver, nagdudulot na rin ito ng mga aksidente. Sir, nakaka-perwisyo talaga. Marami nang na-aksidenteng motor dyan dahil dyan. Saka delikado talaga, lalo na sa gabi. Kaya naman, panawagan nila. Kaya sana masimento nila yan, balik sa dati. Okay, para sa issue niya, nasa linya ho natin ngayon sa Engineering's Office si Architect Nomer Batero, Sir Engineer ng Caloocan. Sir, magandang gabi ho sa inyo, sir. Magandang gabi po, Sir Ben, Sir Ali. Okay, sir, ito ho'y, kami ho'y diretso na lang ho, ano? Sir, ano ho magagawa natin dyan sa, ito ho'y narareklamo ho, kami nagigising ho sa inyo. Ano ho magagawa natin dito, quickly? Sa pagkakaalam ko po kasi may proyekto dyan yung water provider po natin. Nag-i-improve po sila ng mga tubo nila dyan. Okay. Agad-agad po makikipag-coordinate po kami sa kanila para magawa po natin ng paraan yung lubak-lubak po dyan. Okay. Kasi nagkalat ho talaga ang tubig dito. Baka nagpabaya ho yung mga kontratista dyan. Sir, baka susunod pag may mga kontratista hong gumagawa dyan sa patubig, baka i-supervise nyo ho na wag ho basta-basta pinapabayaan lang. Pero maganda rin ho, sir, siguro baka paglibutin nyo rin ho yung mga nasa engineering's office, sir. Ano? Para makita. Po agad namin yan. Agad-agad po. Okay, sir. Pakiayos lang to, ha? Architect! Sige po. Architect! Maraming salamat po. Architect, sandali ho ha. Nakausap na namin ho kayo. Kailan lang ba ho? Yung Lunes lang yata ho. Meron kami dinulog noon sa inyo. Mukhang patong-patong na ho yung mga problema dyan sa kalsada sa inyong lugar, sir ha? May proyekto nga po kasi gagawin po natin ng parang agad. Makikipag-coordinate po tayo sa contractor ng water provider po natin. Sana sir, wag yung itulad po sa inyo pong lamesa na punong-puno na ho ng pending yung pong amin pong dulugo sa inyo. Baka ma-pending na naman rin ho, sir. Hindi po, gagawin po natin yan. Gagawin po agad natin. Ayos. Thank you, sir. Architect, thank you, sir. Salamat po. Yeah. Dahil nakausap na natin siya, Ben. Suki na natin. Suki na natin to si Architect Batero. Okay.
Okay, nagbabalik po ang Kilos Pronto. Dito tayo sa ating pong pinakaabangan pong crime desk. Alam ba ho ninyo, ito pong krimen na ito ay nangyari ho sa may Bataan. 16 years old po na dalagita ang biktima ho dito. Halos 2 taon daw po siyang hinalay at ginawa hong sex slave. Ang suspect, ang kanya pong sariling ama. Panoorin natin. Nagkukulong na lamang sa bahay ang 16 anyos na itinago namin sa pangalang Rose. Biktima ang dalagita ng pangahalay. Pero masaklap niyan, sarili raw niyang ama ang lumabastangan sa kanyang kamuangan. Sariwa pa kay Rose ang malagim na sinapit niya sa ama. 8 na Enero, taong kasulukuyan. Habang natutulog silang magkakapatid, umatake na naman daw ang kamanyakan ng kanyang tatay. Oras na yun, natutulog siya. Nagising siya dahil may nararamdaman siya na parang may sa maselang parte ng katawan niya. Nagulat siya. Pagmulat ng mata niya, siya ng tatay niya. Ngayon, tinulak niya yung tatay niya, sinabihan naman siya ng tatay niya, wag kang mag-iingay, kung hindi, papatayin ko yung 2 kapatid mo. Noong mga sandaling yon, saktong dumating ang kuya ni Rose at nakita ang mga pangyari. Ginawa nung kuya niya, sinigawan niya yung tatay niya ng, sige, ituloy mo. Doon pa lamang huminto sa ginagawang kabastusan ng tatay niya. Kasama si PO3 Analisa Vergara ng Women and Children's Protection Desk Officer ng Orani Municipal PNP sa Bataan na siyang humahawak sa kaso ni Rose, binisita namin ang biktima. Siyempre po, masakit po sa akin kasi kapatid ko to. Tapos, bilang kapatid ko, tsaka anak, nasaktan din po ako kasi ba't nagawa ng tatay ko sa sarili niyang kadugo, sa sarili niyang anak. O kaya nga sabi ko sa kanila, hanggat kaya ko, hanggat buhay ako, ingatan ko kayo. Pero sana, tulungan niyo rin ako sa pagdidisiplina sa inyo. Sa pagkakasuplong ng pamilya ni Rose sa pulisya tungkol sa umano'y pangahalay sa kanya ng ama noong araw na iyon, inaresto ng otoridad ang salarin. Noy inamin na rin niya sa women's desk na 14 anyos pa lamang daw siya nang halayin siya ng kanyang tatay. Dahil sa takot na papatayin ang kanyang 2 nakababatang kapatid sa oras na siya'y magsumbong, inilihim niya sa pamilya ang pambababoy. Naharap ang tatay ni Rose sa kasong Rape in Relation to Republic Act 7610 o Child Abuse. Walang piyansa ang kasong ito. Tututukan naman ng Crime Desk at WCPD na may pasuri sa eksperto si Rose para maibsan ang tromang dinaranas niya ngayon. Okay, hindi ho natin na-warn ng ating po mga televiewers. Isa pong maselang kaso po yung amin pong nailathala sa inyo. Pero ganun pa man, biruin mo, Ben, no? Tatay. Yeah. Yes. Ay, nako. Pero Lex, kung kayo huy nasa probinsya, kung minsan, yung iba kasi parang alam na nila, tumatahimik lang. Nangyayari na lang huyan kapag medyo, yan ho talagang ginagawa ng crime desk natin, Lex, talagang pumupunta kahit saan. Yung mga kasong hindi ho naririnig sa balita, pinupuntahan ho natin para magkaganon, magkaroon ho ng sinasabing solusyon dito ho. Tatay, ano pa magagawa mo? Parang byudo na. Oo nga. Pero wala pala asawa ho yun. Pero ganun pa man, ganun talaga sa probinsya, no? Di naman siguro sa lahat, pero kapag wala ho talagang outlet po ang isang tao po, ay ganun talaga naiisip niya. Unless itong gumawa ho, ang suspect nito, sa either lango, sa illegal drugs, o di kaya sa agua de pataranta. Dahil hindi mo na naisip what is right and what is wrong. Tama ka. Okay, dito naman tayo, Ben. Action na natin ang reklamong ipinadala ho ng isang concerned citizen dyan ho sa lungsod ng Santa Rosa sa Laguna. Sa video hong ipinadala ng isang concerned citizen,
Sa bahagi po yan ng National Road sa barangay Makabling, Santa Rosa. Naku po, kita nyo naman po yan. Ang laking manhole pala ho yung nakatiwangwang ho dyan. Ho. Ayon sa nagpadala, proyekto daw yan ng Department of Public Works and Highways o DPWH 2nd District sa Laguna. Ang masaklap, nagawa na raw ho yung manhole pero iniwan naman bukas nakatiwangwang. Wala rin mga babala at harang. O kita nyo naman, inilagay po dyan sa manhole na ito. Kaya pangamba nila, tako disgrasya ito para sa mga pedestrian at maging sa motorista, pwede mahulog po yung isang sasakyan ho dyan. Kasang-kasa ho dyan. Antayin pa ba ho natin na meron po madisgrasya bago po umaksyon ang ating pong mga kinukulang pong ahensya. DPWH, ito, nasa linya na ba? Nasa linya ho si Project Engineer ng DPWH Region 4A, walang iba kundi si Engineer Mel Santo Domingo. Engineer Mel, good evening po. Si Alex Santos po, kasama ko si Ben Tulfo. Ito pong Kilos Pronto. Live po tayo, sir, sa PTV. Apo, magandang gabi po. Apo, Engineer, totoo bang inyo po itong project, itong manhole po dyan? Apo, actually po, ako pangatlong engineer na po, substitute po ako dyan. Oo. Apo, ako po ngayon ang kasalukuyan. Opo. So, project engineer po. Okay, dahil kayo na pumalit, sigurado may aksyon siguro kami makukuha ho sa inyo, sir. Apo, at nang po ako unang punta ko po dyan sa lugar po na yan, ay yun nga po, at marami po akong napuna na mga violation with respect sa road safety. Oho. Kaya po, yun po yung una ko inaksyonan. At yung pong iba naman ay tinuguran ng ating contradict. May takip na ho yan ngayon? Opo, May takip na po siya ngayon, sir? actually po, yung pong iba natakpan, iba ginawa yung mga inabutan ko nakatiwangwang. Yun na nga ho eh. Ayun po yung nagawa, pero nakakalungkot po, meron pa rin pong mga naiwan. So ano po, okay, ganito po, engineer, ano pong timeline ho natin? Kailan ho natin matatakpan po yan lahat para iwas disgrasya po? Opo, actually po, kanina po ay, admitin ko po yung ating kontratista at talaga pong pinag-usapan po namin yan. Engineer, alam ko nalulungkot ka ako, nagagalit, may dalang pote. Makinig ka, engineer, ano? Tinatanggap ko yung iyong rason na ikay nalulungkot. Iba yung lungkot. Pag may lalong malulungkot at lalong magagalit ang taong bayan, pag may namatay dyan, may nahulog dyan, civil liability. Ngayon na inilabas na namin kapag ito'y may nangyari dyan, criminal liability, ikaw ang mapuputukan. Kaya please lang, gising! Okay? Yung kontratista mo, papuntahin mo sa opisina, hambalusin mo ng 2x2. Kasi nilalagay ka sa kahiyaan. Tanong ko sa iyo, Class A contractor ba yan o mga contractor kung saan-saan yan? Baka contractor ng punerarya yan. Hindi na po. Kasi, tingnan mo itsura, mukhang kabaong. Ako po yung nagdadrive pero hindi ko po mapanood. Sige, ganito na lang. Kaya pala, sige mag-drive ka, baka madisgrasya. Pag uwi mo, panoorin mo sa bitagmedia.com o sa Facebook namin, sa Kilos Pronto, para makita mo yung gravity ng pinag-uusapan natin. Para wag ka malungkot, magagalit ka, tapos ay paparusahan mo, kakastiguhin mo itong mga kontratista mo. Opo, makakasap po kayo. Meron po kami drastic action na gagawin po dyan. Sisinturinin mo, hambalusin mo, kakagalitan mo, anong gagawin mo? At bibigyan po natin ang tamang action po at okay lang po silang bigyan ng... Alam nyo, engineer, sa susunod, wag mo nang kunang mga kontratista yung mga putok sa buho na yan. Alam niyo bakit? Irresponsable yan eh. Nakikita mo lang, Sus Mariosep, magagalit ka. Ang sino mang nanonood. Kasi pag napanood to ni Mark Villar, DPW, magagalit sa'yo, umayos ka. Opo, totoo po. At yun po ang talagang bilhin natin, Secretary. Yung po safety po ng mga ng ating public po talaga ating isang concern. Wag na ho nating antayin po na baka masabon ho kayo ni Secretary Mark Villar, sir, ha? Sige po, bukas po na maga. Sige po. Sabi po sa akin, may takip na yan. Okay. Bukas po na umaga. Engineer Mel Santo Domingo, thank you so much, sir. Salamat po. Thank you. Bilib ako sa'yo. Nakita mo yung magic word. Masabon. Masabon. Kaya nung sabi masabon, bukas lalagyan ko ng cover. Sa akin, di ko nakuha. Iba talaga pag ikay masyadong diplomasya. May mga nakukuha sa diplomasya, may mga nakukuha sa yanig. Ikaw sa diplomasya, kaya ikaw. Madali lang yan. Sa'yo yun, ha? Yung mga taga yung mga taga Laguna. Okay. Ayos na ho yan. Okay, sige. Engineer. 1-0 ako, 1 ka. Mapakikilos mo siya. Matakot eh. Eto naman ho, mga storya ho talaga. Mga na-diagnose ng stroke.
eto ho, pag ikay na-stroke talaga, naku, sus Mariosep, pakiramdam, nakasubukan niyo nung pakiramdam na namamanhid ang ulo, sus Mariosep, tapos naputo ka ng ugat, ayon sa doktor, swerte na buhay. Alam niyo ho ba, itong bagay na to na parang wag na ho natin pag-uusapan pa, gumamit ho siya ng King's Herbal. Unti-unti ho. Parang maintenance. Anong nangyari? Panoorin niyo na lang. Noong 2009, na-stroke ako. Nakaramdam ako ng pamamanhid ng ulo. Nagtitinda ako nung bumagsak ako. Hindi na makatayo nun. Naramdaman ko, patay na yung kalating katawan ko. Sa ospital, naputukan ako ng ugat. Ang pag-iisip ko, bumagal. Pati pagkilot, lahat bumagal. Bumili ako ng King's Herbal, tapos sinubukan ko. Yun nga, yung dating malabong paningin ko, bumalik sa dati. Tsaka bumilis yung lakad ko noon. Nagkaroon ng improvement. Mula nung uminom ako noon, nawala na yung sakit ng yung naputukan na ugat sa akin, maganda sa katawan. Nawala na ako pag-asa, kala ko wala nang pag-asa. Yung pala, ayun lang pala ang makakatugon ng aking problema, yung King's Herbal. Okay, nagbabalik po ang Kilos Pronto. Samantala, ito po, update muna tayo sa mga reklamong personal pong inilapit po dito po sa Kilos Pronto. Kung maalala ho ninyo, noong pong January 25, na lumapit po sa Kilos Pronto si Melita Vergara para humingi po ng saklolo. Dahil po ang kanyang 28 anyos anak na OFW mula po sa Kuwait na si Kay Ann Vergara gusto manong asawahin ng kanyang amo. Arabo ho yun. Ang pobre may nakaranas rin po ng pambubugbog. At ngayon, presto, nandito na po. Nakauwi na ho anak ni Melita na si Kayan. Magkasama na ho yung mag-ina. At masayang-masaya na po yung nanay. Unahin siguro natin si Ma'am Melita. Ma'am Melita, kailan ba dumating si Kayan? Nung pong Friday ng hapon, mga 4:30 ng hapon. Sinundo po namin siya sa Terminal 1. Okay. Mga ilang araw ba tayo nagantay? Bago Siguro natin? po mga 17 days. 17 days. Opo. Hindi naman matagal po, no? Hindi okay naman naman. po, okay naman At po. least safe na safe. Okay, Ann, anong feeling na nakabalik ka dito sa Pilipinas? Masaya po kasi kasama ko ng pamilya ko. Alam mo ba si Nanay Melita talagang sumugo dito. Pero tatanong ko kasi, parang tinitingnan kita habang nagsasalita si Alex, parang naiiyak ka. Parang ano ba, parang naalaala mo kanina sa video? Naiinis lang po. Naiinis ka. Pero parang... Hindi ka sa amin naiinis, ha? Hindi sa amin. Doon sa amo mo. Opo. Pero parang naiiyak ka. Naiiyak ka kanina. Naiinis lang. Naiinis ka. Okay, sige. Pwede naman kung gusto mong umiyak, okay lang. Hindi po. Okay, sige. Pero ano ba, yung bang amo mo, ano ba, may kaso ka bang final or ano Ay, ba gusto sabi ko ng po sana OWA? mag-file ng kaso doon po sa Kuwait. And Okay. sabi po ng police, kung ako daw po, wag na daw po ako mag-file ng case kasi daw baka hindi pa daw ako makauwi. Oo, tama, 1 year and 6 months daw po yun kasi Tama, magstay tama. pa ako doon. Kaya nag-decide na lang po ako na wag na ituloy. Tapos ang plano ko na lang po, tsaka sabi rin po sa OWA, ipa-blacklist na lang daw po dito sa Pinas. Kasi po nagpupunta po talaga yun dito eh. Kaya yun po yung ano. Okay. O, Nay, gusto mo ba siyang bumalik sa trabaho sa labas ng Kung bansa? ako po ang tatanungin, ayoko na po talaga siya umalis ng bansa. Pero po siya, antemano, pagbaba pa lang sa terminal, aalis pa daw siya. Okay, Pero Ana, hindi ikaw, dun sa bansang yun. Pinapa-problema mo si Nanay. Saan mo gusto pumunta ulit? Huwag naman sa Kuwait. Sa May Japan moratorium po. na Ayaw tayo ko na doon. po sa Middle East. Wag na sa Middle East. Sa Ano Japan. bang gusto mong bansa? Sa Japan po. Ang gusto ko po talaga Canada. Oh, sige, ayusin natin yan. O sige, magpasalamat kayo sa mga tumulong sa atin, lalong-lalo na yung mga ahensya ng pamahalaan na concern sa ating mga OFW. Go ahead. Gusto ko po mag-thank you kay Ma'am Russell, kay Sir Nabil, yung mga tumulong po sa akin sa Kuwait. Tsaka gusto ko rin po mag-thank you sa JTC, sa agency ko po.
Sige, go. Sa JTC, sa agency ko po, kasi sila po yung bumili ng ticket sa akin. Yun po, gusto ko po magpasalamat sa kanila. Ma'am Milita. Nagpapasalamat din po ako kay Henry at saka din sa Ayun po, kay kasama Henry din niya. po. Sa, Si Henry taga saan? OWA? Sa Kuwait, Kuwait po. din Kuwait. po. Ano siya? Anong government ba siya? O Hindi po, kaibigan ko po siya sa kaibigan? Kuwait. O yung sa gobyerno naman, para nasa Oo nga PTV po. tayo ngayon eh. Para, Dito rin po sa Bitag, nung pagsabi po sa Kilos Thank you. Pronto. Kilos Pronto po. Sa Kilos Pronto, nung masabi sa amin ng anak kong dito lang nagtatrabaho sa may spa, na dito nga daw po kami pumunta, kaya hindi po kami nagdalawang isip na dito dumiretso kaysa sa agency niya. Yung OWA, pasalamatan Ang yung OWA din po, nagpapasalamat Dole. din po ako, tsaka sa POEA. POEA, yun. Na sila ang nag-anang ng papel para makarating po Yun. sa embassy. Kaya marami pong salamat at natutuwa po ako nakauwi po ang anak ko. Very good. Ayun. Huwag ka nang maglilito, Kilos Pronto, Bitag. Ako si Bitag. Pasensya Siya si na Bitag. po. Pero sa Kilos Pronto. Siya si Crime Desk. Okay, thank you so much Thank sa you rin pagtiwala po. niyo Thank sa you aming po. pong programang Thank you po. Kilos Pronto. At sana ay wala ng mga ganitong mga pangyayari no, na naabuso ang ating mga manggagawang Pilipino dyan. Kaya, Thank you po. magpakabait ka na. Ayaw mo pumunta ng LA? Gusto din po. Ayun, no? Gusto po gusto ko America. May visa ka ba? visa. Ayun na po. Wala. US visa. Wala. Pero yung tita ko po nandun. Legazpi Alba yung LA. Ikaw talaga, ha? Okay. Thank you. Thank you po. Marami good din luck. po salamat. Dito naman, isa pang update po tayo. Ay, puno-puno kami ng update. Akala ninyo wala kaming aksyon, ha? Meron, no? Ito, bangkay na hindi umakuha sa Pacheco Funeral Homes. Humingi ng tulong ang isa pong mga ngalakal sa Bagong Silang, Caloocan. Nilapit po sa mismong may-ari ho ng punerarya at lokal na pamahalaan ng Caloocan. Ito po ang naging aksyon po natin dito. Panurin. Martes, 21 ng Pebrero, nang lumapit sa Kilos Pronto ang 57 anyos na ginang na si Tessie Mundido. Tinatay at itinapon umano ang kanyang 26 anyos na anak na si Jomar na mga hindi pa nakilalang salarin at saka itinapon sa barangay Bagbag sa Novaliches. Ang bangkay ng kanyang anak ay pansamantalang nakalagak sa morgue sa Pacheco Funeral Home sa lungsod ng Quezon. Problema ni Aling Tessie, napangangalakal lamang ang ikinabubuhay. 95,000 pesos ang sinisingil ng punerarya sa kanila bilang bayad daw sa serbisyo. Kasama ang KP team, pinuntahan namin ang punerarya na malugod naman kaming tinanggap para tulungan si Aling Tessie. All the necessary permits and the registration of that certificate is included in 30,000. Sinamahan din namin si Aling Tessie sa Caloocan City Hall para humingi ng ayuda. Nangako ng financial assistance at libreng pagpapalibing ang lokal na pamahalaan. Handa po kaming tumulong tungkol sa mga pagpapalibing o kung may kailangan sila sa sementeryo, ibibigay po libre ng ating unong lungsod. Lubos naman ang pasasalamat ng namatayan dahil malaking kabawasan daw ito sa kanilang intindihin. Nagpapasalamat po ako sa Kilos Pronto po sa point na nililibing na po yung kapatid ko na malaking hindi mababayaran. Salamatan natin, Lex, yung Caloocan City at saka si Mayor Chok, Malapitan. si Malapitan. Madaling lapitan. Yun, madaling lapitan. Kaya medyo Thank you, Mayor. gumawa rin sila ng paraan na sa kaibigan din nila makakatulong to sa ano. Kaya parang wala nang babayaran. Okay? Ito, Lex, kakaibang lunas. Alam niyo ho, ang sakit ng diabetes, nako, pag sinabi ho natin, iba sa inyo, naramdaman niyo. Pero ito lang ho yung supplement na nag-iisa ho. Ni ho gamot, pero tingnan niyo ho yung bisa. Panoorin niyo ho sa mga kwento ng iba. Nung magkasaroon ako ng karamdaman sa akin pa, nagkasugat, sinangguni sa akin na sa ospital, tulin ang aking pa, gawa ng nagkasugat. Noong 2014, bigla na lang siya nagkasugat sa paa. Malaking sugat niyan. Ang hatol ng doktor ay putulin. Sabi ko, hindi na, bahala na. Pagdating dito, sunod-sunod pag king serbal.
awa ng Panginoon Diyos, ang paa na nagumaling ang paa dahil nga doon sa King Serbal. Nagpasalamat ako dahil nga ang sugat niya, natuyo. Okay, Lex, inaasahan natin bukas, babalik daw si Senator De Lima sa kanyang opisina sa Senado dahil wala pang warrant of arrest. Lex, baka naman anytime soon, nailabas ng warrant, pwede na siyang arrestuhin kahit sa bahay. Sabi niya, siya kukuha lang ng damit, babalik din siya. Pero kanina, naging emotional siya. Lex, anong take mo rito? Ang tingin mo? Ito ba'y tutulong sa kanya mga senador na nandoon or gagawa sila ng estratehiya sa Senado? Or something else na medyo magkaroon ng konting delay? Siguro, yung tanong mo sa akin kung tutulong yung kanya mga kaalyadong mga senador, definitely yun. Dahil gusto nila ipakita yung moral support nila dahil kaalyado nga. Pero yung sinasabi na magkukulong ho siya sa Senado, ako hindi ako naniniwala ho doon. May sarili naman siguro word of honor po itong si Senadora. Kaya siguro siyang haharapin niyo itong kaso nito. So go ahead, ma'am. Kung talaga hong kaya ninyong ipagtanggol ang sarili ho ninyo, na wala kayong kasalanan, go ahead. At magpadakip na ho kayo. Ito, may mga comments sa Alex. Ito, sabi ho ni Soy Roberto, dapat may konting drama para effective yung script niya that she is innocent. Tapos, may crying scene. Kanina nangyari na yun eh. Emotional. Si Leo Pesilats. Diyos ko, Sir Ben, kung ganyan lang din naman ang masasabi ko, unfair talaga ang justice system ng bansa. Pag pobre, may sapak. Pero pag senador, dami pang drama. Yun nga, pinagko-compare talaga nila, no? Ito, si Siakni Den. Tama ba yun? Gusto ko nga manlaban siya. Para, alam mo na. Si Jardine Nagal, wag na magdrama, kusa ka ng sumuko, wag ka manlaban, baka matodas ka pa. Yun. Si Elmar Cardinales, sabi niya, naman, hindi na bago sa atin yan. Una, pag-aarestuin, tataas ang dugo. Nahirapang huminga, nangihina. Kung ako lang sa mga salot na yan, dito sa lupa, sunugin. Naku po. Pero para sa atin lang, sinaasahan ho natin. Ito hoy, pag-aanalisa lang, binasa natin kanina mga komento. Ay para sa akin bukas makikita natin kasi another scenario bukas kung nga ba'y may labas ng warrant of arrest baka sa Senado siya hindi siya pwede ito linawin natin Lex hindi pwedeng arestuhin ang sitting senator ito ho'y sabi ni Coco Pimentel sa loob ng Senado wag ngayon respetuhin nyo naman exactly pero pag sa labas ng Senado iba paano kung hindi ka lalabas doon ka na lang matulog ito yung pagkakataon ng ating po mga arresting officer kunin nyo na yung arrest warrant. Puntahan nyo na kagad sa ang bahay niya. Nasa Paranaque ho siya. Ganun ba? Oo, tama. Okay. Patuloy po namin tututukan dito yan sa Kilos Pronto. Okay, kung kayo po ay inaabuso, inalipusta, punta lang kayo dito sa Kilos Pronto. Welcome na welcome po kayo. Hanggang bukas. May kulang sinabi mo Anong address number? Para makita. Ni Senador? Kayo na bahala nun. Okay. Paranaque ho. Higit sa sumbungan, investigahan at baltaan, dapat Kilos Pronto!